Dominant Protector. Credit to the author. 6,171-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ng isa pang espiritong halimaw. Hindi niya ito pinansin noon, ngunit nang makalapit siya, natuklasan niya na ang babaeng ito ay talagang maganda. Matapos magbago ang mga espiritong halimaw, ang kanilang kagandahan ay nagsimulang maging katulad ng sa mga tao. Kaya naman, ang magagandang babae ay maganda pa rin sa kanilang paningin. Ang antas ng kagandahan ni Ramlee ay mas namumukod tangi pa. Terence, napakagaling talaga ng batang babaeng ito. Gusto ko siya. Kayong dalawa ang bahala sa dalawang pabaya na bagay na ito, at hayaan ninyong gamitin ko ang aking malaking tungkod para turuan ang batang babaeng ito ng isang magandang leksyon. Baka hindi niya ito matiis at siya ang unang magsabi sa atin. Ang mukha ng ekspertong spirit beast na ito ay nagpakita ng isang hindi maitago na maalay ng ngiti. Inabot niya ang kanyang kamay at gustong hilahin ang palso ni Ramlee. Nanlamig ang mukha ni Terence, at tumaas ang kanyang intensyong pumatay. Ang dalawang cultivator na ito sa huling bahagi ng bundok ay naghahanap ng kamatayan kung gusto nilang hawakan sina Ramlee at Gusha. Nang maramdaman ang pagbabago ni Terence, handa na ring umatake si Gusha. Basta't tinanggal ng kanyang amo ang lubid na nagbibigkis sa mga espirito, kaya niyang patayin agad ang dalawang ugok na ito. Bagamat nasa tugtog pa rin ang lakas ni Gusha sa maagang yugto ng paghahati ng bundok, hindi na mabilang na beses na niyang nakalaban ang unggoy na may gininto ang buhok sa ilusyonaryong kaharian. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi na katulad ng dati. Bagamat ang posibilidad na tuluyan siyang matalo ay hindi bababa sa 99% sa 100 beses, maaari pa rin siyang manalo laban sa unggoy na may gininto ang buhok ng minsan o 2 beses paminsan-minsan. Sa ganitong lakas, ang pagpatay sa isang spirit beast sa tuktok ng huling bahagi ng mountain split stage sa loob lamang ng ilang segundo ay tiyak na hindi problema. Pinaikit ng pinuno ng gwardya ang kanyang mga mata, naramdaman niyang muli ang panganib mula kay Terence. Hindi na siya ang target sa pagkakataong ito, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi mas mahina kaysa noong nakaraan. Hindi naman talaga nagkataon. Tama nga akong dinala ko silang tatlo rito. Basta't gamitin ng batang ito ang kanyang trumpo kahit isang beses, malalaman ko kung paano ito haharapin. Hintayin mo na lang at tingnan mo kung paano ko siya haharapin. Ngumisi ang headguard sa kanyang puso. Wala siyang pakialam kung ang dalawang kasabwat niya ay patay o buhay. Nakatadhana silang maging pamatay kanyan, at hanggat masusubok nila ang tunay na kakayahan ni Terence, sulit ang kanilang pagkamatay. Sa katunayan, ang tatlong espiritong halimaw na sumama sa kanila ay walang direktang kaugnayan sa pinuno ng mga gwardya. Magkaibigan lamang sila, at nagtutulungan sila sa maliliit na bagay. Halimbawa, para sa tatlong espiritong halimaw, magandang bagay ang pakikitungo kay Terence at sa iba pa. Gayunpaman, hindi naman sila mga hanggal. Sino sa kanila ang hindi nakaranas ng hindi mabilang na paghihirap sa buhay at kamatayan para maabot ang yugto ng pagbukas ng bundok? Ang intensyong pumatay ni Terence ay napakahigpit na halos mahahawakan na. Kung hindi ito maramdaman ng dalawang nasa unahan, mamamatay talaga sila. Sus Mariosep. Parang niloko siya. Paano naging ganito ang intensyong pumatay ng isang tao sa Great Circle of Black Ascension? Napasigaw sa sakit ang dalawang lalaking pumasok sa hola. Gusto na nilang umalis, pero hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos dahil sa takot na baka sila ang maging target ni Terence. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang nakatingin sa dalawa. Napagdesisyonan na niyang gamitin ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa para maalis ang gago na sumubok na mandaya kay Ramlee, ngunit biglang napansin ng kanyang espiritu ang paglitaw ng Green Dragon, kaya pinilit niya ang sarili na magpigil. Dahil sa lakas ng dating Asher Dragon sa kanyang spirit sense, binawi ni Terence ang kanyang spirit sense nang mapansin niya ang paglitaw ng bagong Asher Dragon. Ang naipon na aura ng mamamatay tao ay naglaho rin ng walang bakas, na parang hindi kailanman lumitaw. Ang dalawang master ng spirit beast na nakaalerto ay biglang natigilan. Sandaling hindi sila sigurado kung dapat ba silang umatake o hindi. Hindi ko inaasahan na darating ng ganito kabilis ang Asher Dragon. Mukhang malapit din siya sa lugar ng Zinduan Sea.
Kaya nga siya pumunta rito pagkatanggap niya ng balita. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos at pigilan ang iyong divine sense. Huwag mong hayaang makakita ng mali ang Azure Dragon, maingat na babala ni Terence kina Gusha at Ram. Ang kanilang spirit sense ay mas malakas kisa sa mga tao ng Sky-class Island na kapantay nila. Maaaring hindi ito makita ng mga normal Earth Formation Stage Cultivator. Gayunpaman, naiiba ang bagong Azure Dragon. Isa siyang tunay na Supermaster ng Sea-Shattering Realm, at ang kanyang divine sense ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Earth Splitter Realm Cultivator. Kung kamag-anak siya ng multo na si Waxian sa aspetong ito, mas malakas siya ng ilang beses kaysa kay Terence. Bahagyang tumango si Gusha at Ramlee para ay pakitang naiintindihan nila. Bago pa man sila makapag-react, lumitaw ang Azure Dragon sa bilangguan na parang multo. Kasabay nito, isang lalaking may itim na sombrerong kawayan ang sumunod sa likuran ni Qinglong. Tiningnan ni Terence ang lalaki ng may kaunting takot, sinusubukang hulaan ang pagkakakilanlan ng lalaki. Hindi natukoy ng kanyang spirit sense ang taong ito dati, at ngayong bigla na lang siyang lumitaw, kung hindi lang siya masyadong malakas, ang tanging posibilidad na makakahadlang sa spirit sense ni Terence ay ang pagkakaroon niya ng isang uri ng bagay. Hindi matukoy ni Terence ang antas ng lakas ng lalaki, kaya hindi siya sigurado kung gaano ito kalakas. At ang hindi kilalang kagamitan sa kamalayang espiritual ay nagtulak sa kanya na huwag kumilos ng padalos-dalos. Binabati ng nasasakupan ang nakatatanda. Nang makita ng mga eksperto ng angka ng mga espiritong hayop ang paglitaw ng Azure Dragon, ikinuyom nila ang kanilang mga kamao at yumuko, binati ito ng may paggalang. Bahagyang tumango muna ang Azure Dragon sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Pagkatapos, casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay upang senadoryasan ang mga eksperto ng angka ng mga espiritong hayop na tumabi. Master Linford Ford, hindi ko inakalang magkikita tayong muli ng ganito kaga. Pasensya na talaga. Hindi alam ng mga nasasakupan ko ang kanilang mga limitasyon. Patawarin mo ako kung nasaktan kita, nakangiting sabi ni Azure Dragon, ngunit tila walang kahit kaunting paghingi ng tawad ang kanyang ekspresyon. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay medyo sulit na pag-isipan. Elder Azure Dragon, nagbibiro ka siguro. Hindi ko lang talaga alam. Hindi ko inaasahan na pupunta ka. Natatakot ako. Bahagyang ngumiti si Terence habang nagsasalita sa tonong hindi mayabang o mapagpakumbaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa lalaki. Anong nangyayari? May makapagsasabi ba sa akin kung bakit nakakulong si Master Linford Ford at ang iba pa? Tumango si Green Dragon kay Terence at nagmukhang seryoso habang malamig na nakatingin sa Spirit Beast na Masters. Agad na binalot ng aura ng isang Realm Master na sumisira sa dagat ang buong lugar. Kahit hindi ito nakatarget kina Terence at sa iba pa, ramdam pa rin nila ang matinding lamig, na para bang nahulog sila sa isang kuweba ng yelo. Ang isang Supermaster sa ganitong antas ay talagang hindi nila kayang labanan sa ngayon. Naalala ni Terence na ang sinaunang barkong pandigma ay tumulong kay Lilin na labanan ang mga halimaw na sumisira sa dagat sa pinakahilagang isla. Talagang mapanganib ito. Kung mayroon mang kahit kaunting pagkakamali, sapat na ito para madurog siya. Nanginig ang ulo ng mga gwardya at walang malay na sumulyap sa itim na sombrerong kawayan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng matandang Green Dragon. Bagamat may natatanging katayo ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, isa pa rin siyang tagalabas. Si Elder Azure Dragon ang pinakamakapangyarihang figure sa angka ng mga espiritong hayop. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Qinglong. Malinaw niyang nakita ang maliliit na galaw ng pinuno ng gwardya. Agad niyang naunawaan na ang bagay na ito ay may kinalaman sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. 6,172. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ng Azure Dragon ang lalaking may itim na sombrerong kawayan, anong nangyayari? Hindi ba't sinabi niyang huwag masaktan si Terence? Nagbago na ang isip mo. Sa antas ni Azure Dragon, ang kakayahan niyang magpadala ng mensahe ay mas malakas ng hindi mabilang na beses kaysa kay Terence. Imposibleng makinig sa kanya. Hindi man lang napansin ni Terence na nakikipag-usap pala siya sa lalaki. Hindi sinagot ng lalaking may itim na sombrerong kawayan ang tanong ng Azure Dragon. Bigla na lang niyang itinaas ang kanyang kamay at sumugod.
Ang headguard na nakatayo sa gilid at nakayuko ang ulo ay nabigla at ang kanyang ulo ay direktang nadurog ng palad ng lalaking may itim na sombrerong kawayan. Elder Green Dragon, sumugod din ako rito pagkatapos kong matanggap ang balita. Nabalitaan kong kusang kumilos ang gwardya ng bilangguan na ito. Hindi mo ako masisisi sa pagiging masyadong malupit, di ba? Natatawang sabi ng lalaking may itim na sombrerong kawayan kay Asher Dragon habang dahan-daang binawi ang kanyang palad. Nanliit ang mga mata ni Terence, tunay ngang napakalakas ng lalaking ito, mas malakas kaysa sa inaakala niya. Ang pinuno ng bantay ay nasa unang yugto pa lamang ng paglikha ng mundo, at kahit hindi siya nagbabantay, hindi lahat ay kayang patumbahin siya gamit ang isang palad. Napansin niya ang pagtatangka ni Terence na gamitin ang kawit sa pinuno ng gwardya, ngunit hindi man lang nagkaroon ng oras ang pinuno ng gwardya para gumanti ng kumilos ang lalaki. Nakikita niya mas malakas ang lalaki kaysa sa pinuno ng gwardya. Ngumiti ng bahagya si Asher Dragon at binigyan ng makahulugang tingin ang itim na sombrerong kawayan. Kung gusto niyang pigilan ang itim na sombrerong kawayan sa pagpatay sa gwardya, natural lang na magtatagumpay siya. Gayunpaman, hindi man lang gumalaw ang Asher Dragon at hinayaan na lang na mapatay ang pinuno ng gwardya. Bakit ko naman gagawin? Magkatuwang tayo sa estratehiya. Isa lang siyang suwail na maliit na alipors. Ayos lang kung patayin ko siya, walang pakialam na ikinumpas ni Asher Dragon ang kanyang kamay. Halos naiintindihan na niya ang nangyayari. Hindi naging madali para sa lalaki na atakihin si Terence mismo, kaya gusto niyang gamitin ang angka ng mga espiritong halimaw para maalis si Terence. Ito ay isang simpleng paraan, hindi masyadong komplikado. Ang tanging bagay na nagpabahala sa Asher Dragon ay ang kapangyarihan sa likod ni Terence. Kung kahit ang lalaking may itim na sombrerong kawayan ay ayaw makipag-ugnayan sa kanya, hindi dapat masaktan ng angka ng mga espiritong hayop ang taong nasa likuran niya. Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at sinabing, Elder Asher Dragon, isa ka talagang bayani. Salamat sa iyo kaya nakikipagtulungan ang aming organisasyon sa angka ng mga espiritong hayop. Tapusin na natin ang araw na ito. Paalam. Kasabay nito, ikinuyom ng lalaki ang kanyang mga kamao at umalis. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Hindi sinabi ng lalaki kung saang organisasyon siya nagmula, pero sigurado si Terence na ito ang Central. Gusto siyang patayin ng Central sa tulong ng Spirit Beast Clan, at pagkatapos ay patayin agad pagkatapos ng pagkabigo. Tila may kaunting tensyon pa rin sa pagitan nila. Kung gagamitin niya ito ng maayos, maaaring mahati niya ang alyansa sa pagitan ng dalawa. Kung magagawa niya ito, tiyak na magiging isang magandang bagay ito. Bukod kay Terence, nagliwanag din ang mga mata ni Bradley. Nahulaan niya na ang lalaking ito ay tagagitnang panig. Sa wakas ay natagpuan na nila ang organisasyon matapos ang matagal na pananatili sa Timog Kontinente. Gusto sanang magtanong ni Bradley, ngunit natatakot siyang masira ang plano ng lalaki. Matapos ang mahabang pag-aatubili, ang itim na sombrerong kawayan ay nawala ng walang bakas, kaya wala siyang pagkakataong magsalita. Elder Asher Dragon, talagang naabala kita sa pagkakataong ito. Gumawa pa nga ako ng espesyal na paglalakbay sa kagubatan ng Laughing para sa iyo. Salamat. Iniisip ni Terence kung paano puputulan ang kooperasyon sa pagitan ng mga Spirit Beast at ng Central, ngunit nagpapasalamat pa rin siya kay Green Dragon. Humarap si Green Dragon kay Terence at kinurap ang kanyang mga mata. Si Master Linford ay isang bihirang makitang master ng alchemy. Isa pa, nariyan din si Master Lurem. Sulit na sulit ang pagpunta ko rito ng personal. Bihira lang pumunta ang dalawang Grandmaster sa teritoryo ng aming Spirit Beast Clan, kaya't magpahinga kayo ng mabuti rito. Nagkataon lang na kulang sa mga alchemist ang aming Spirit Beast Clan, kaya sana ay matulungan ninyo kaming dalawa. Kumurap si Terence, iniisip na ang bagong Asher Dragon na ito ay isa talagang weasel na nagbabayad ng manok para sa pagbisita sa bagong taon. Wala siyang magandang intensyon, ngunit kung iisipin, ang lambak sa kagubatan ng Laughing ay isa sa mga mas lihim na base ng lahi ng mga Spirit Beast, ibang-iba sa Black Ark City. Maaaring payagan ng Asher Dragon si Terence at ang iba pa sa Black Ark City, ngunit hindi ibig sabihin nito na maaari na rin silang payagan sa lambak na ito. Magaling, mahusay. Alkemiya lang yan. Hindi namin tatanggihan ang napakaliit na bagay na yan, lalo na't nandito si Elder Green Dragon para tulungan kami.
Magkaibigan kaming lahat, kaya pwedeng pag-usapan ang lahat. Nagkataon lang na kailangan din naming gumaling ng maayos, kaya tama lang na dito na lang kami manatili. Ngumiti si Terence, nagkunwaring hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng mga sinabi niya. Ano pa ang ginagawa mo? Bilasan mo at palayain mo si Master Linford at ang iba pa. Nasiyahan si Green Dragon sa pagiging mataktika ni Terence at bumaling sa Spirit Beast ng mga Masters. Matapos mapatay ang punong gwardya, ang mga lalaking ito ay natahimik at hindi nang ahas na gumalaw. Binuhay sila muli ng Asher Dragon's Roar at isa-isa silang sumugod sa Hola, naglaban upang matanggal ang mga Cade ng nagbibigkis sa espiritu. Ang Spirit Beast Master na may maruruming iniisip tungkol kay Ramlee ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya. Nagtago siya sa malayo, sa takot na matuklasan siya. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng kalamangan ang mag-ama ng mga Zing, sila ay tinatrato bilang mga kasama ni Terence. Hindi lamang nila kinala ang lubad na nagbubuklad sa espiritu, kundi nakuha rin nila ang mapang-akit ng ngiti ng Master. Wala sa mood si Bradley na magpasalamat kay Terence. Gusto lang niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon at hanapin ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Kung makukuha niya ang koneksyon na ito, maaaring posible niyang patayin si Terence ngayon din. Sinulyapan lang ni Terence ang dalawa, hindi sinasabing hindi niya sila kaibigan. Pareho lang naman silang walang kwentang tao. Ang pagpapakawala sa kanila ay parang pagmumura kay Hall. Magayos ka ng lugar para kay Master Linford at sa iba pa. May mga gagawin pa ako, kaya hindi ko sila masasamahan. Tandaan, dapat mong tretuhin ng mabuti si Master Linford at ang iba pa at siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Hindi natin dapat hayaang makaalis si Master Linford at ang iba pa sa paningin ng mga gwardya. Naiintindihan mo ba? Patuloy na inuutusan ni Qinglong ang mga Spirit Beast na Masters matapos makalag sina Terence at ang iba pa. Medyo natakot ang mga Spirit Beast Masters, parang gusto niyang bantayan nila si Terence at ang iba pa. Ano ang gustong gawin ni Elder Asher Dragon? Pumunta rito mismo para palayain sina Terence at ang iba pa, para lang hayaan silang manirahan sa mas komportableng selda. Naiintindihan ng nasasakupan na ito. Tiyak na magagawa ko ito ng maayos. Tiyak na hindi kita bibigwin, Elder. Naiintindihan man nila ito o hindi, ang mga eksperto sa Spirit Beast na ito ay kailangang umakto na parang lubos nilang naunawaan ito. Kapag nakaharap sa Asher Dragon, ang tanging magagawa lang nila ay sumunod. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Hanggat narito ang Asher Dragon, wala siyang pagkakataong makatakas. Dahil narito na siya, tatanggapin na lang niya ang mga bagay-bagay. Pagkatapos umalis ng Asher Dragon sa lugar na ito, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. 6,173. Isa pa, iniisip ni Terence kung paano puputulan ang samahan sa pagitan ng mga Spirit Beast at ng Central. Nasa lambak din ang lalaking may itim na sombrerong kawayan. Subukan na lang niya, gumana man o hindi. Sayang at may Spirit Sense Block ang item ang lalaki, at nawala siya sa paningin ni Terence matapos itong umalis sa linya ng kanyang paningin. Kailangan niya itong hanapin muli. Hindi pinansin ng Asher Dragon ang katapatan ng mga Spirit Beast na Masters at humarap kay Terence, aalis muna ako. Babalik ako para hanapin si Master Linford kapag libre ako. Sige po, Elder Asher Dragon. Kung kailangan ninyo ng elixir, sabihin ninyo lang sa akin. Basta't mayroon kayong formula ng elixir at espiritual na gamot, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Casual na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao. Bigla niyang naalala na ang angka ng mga Spirit Beast ay hindi gaanong nangangailangan ng mga elixir. Hiniling ba ng Asher Dragon sa kanya at kay Ramlee na gumawa ng mga elixir para sa mga recipe para sa panloob ng mga core ng mga Spirit Beast sa mga guho? Dahil sa katayuan ni Green Dragon, natural lang na alam niya kung bakit dinala si Terence at ang iba pa sa lambak. Posible para sa kanya na subukan si Terence nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Hindi man lang ito isang pagsubok. Kung talagang gusto ni Green Dragon na gawin ni Terence ang core ng isang Spirit Beast, nangangahulugan ito na ang pamana ay nasa kanilang mga kamay. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence nang maisip niya ito. Nakakatakot na ang itim na sombrerong kawayan. Kung sakaling puntiryahin din sila ng Green Dragon, wala na silang pag-asang makatakas.
Gayunpaman, mayroon din itong mga benepisyo. Kung magagamit niya ang mga recipe ng mga spirit beast bilang bargaining chip para hikayatin ang mga spirit beast na sumuko sa center at makipagtulungan na lang kay Terence, magandang deal iyon. Habang nag-iisip si Terence, tumalikod na si Green Dragon at umalis. Dati ay magalang siya kay Terence, ngunit ngayon ay pinapanatili na lamang niya ang pinakamababaw na paggalang. Marahil ay inakala niyang nasa kamay ng mga spirit beast si Terence at hindi makakatakas kahit na mayroon siyang mga pakpak. Malamang na siya ang magiging alchemy machine ng mga spirit beast sa hinaharap. Master Linford, dito po sana kayo. Mag-aayos kaming magkakapatid ng komportableng tirahan para sa inyo. Matapos mawala ang Green Dragon, nakahinga ng maluwag ang spirit beast na masters. Magalang na binati ng isa sa kanila si Terence at pinangunahan ang daan. Dahil hindi malinaw ang pakikitungo ni Green Dragon kay Terence, hindi nang ahas ang mga spirit beast masters na ito na maging mabagal. Mas gugustuhin pa nilang maging magalang kaysa masaktan si Terence. Paano kung talagang pinahahalagahan ni Elder Green Dragon si Terence at bumalik para harapin sila? Tumango si Terence kina Ram at Gusha at sinundan ang mga Spirit Beast Master palabas ng kulungan. Gusto agad ni Bradley na hanapin ang lalaking may itim na sombrerong kawayan, ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw sa teritoryo ng mga Spirit Beast. Maaari lamang niyang sundan si Terence mula sa malayo at hintayin silang umupo. Hindi naman lumayo ang grupo ng mga tao. Huminto sila sa isang medyo liblib na lugar sa lambak. Ang bilangguan ng angkan ng mga espiritong halimaw ay nakatayo sa isang liblib na lugar. Gaano kaya kaganda ang lugar kung hindi ito kalayuan sa bilangguan? Master Linford, ang patio na ito ay espesyal na itinayo ayon sa mga kaugalian ng sangkatauhan. Napakaangkop nito para sa inyong lahat. Tingnan ninyo at tingnan kung nasiyahan kayo. Nakangiting tanong ng espiritong halimaw na nangunguna sa daan. Napakabuti ng kanyang saloobin. Nakita na ni Terence ang bakura na ito dati, ngunit hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Hindi niya inaasahan na ito pala ang kanilang tirahan. Bagamat tinawag itong maliit na patio, isa itong simpleng bahay na itinayo sa kanayunan. May 8 silid sa kabuuan, at may bakod sa paligid nito. Mas magaspang ang estilo at walang kahit kaunting kagandahan. Gayunpaman, ang mga kabong ito ay protektado ng mga simpleng forma sayon, hindi naman sila masyadong matigas. Hindi man lang ito kayang basagin ng mga normal na Golden Core Cultivator gamit ang isang buong puwersang atake, kaya naman medyo nasiyahan si Terence dito. Ayos lang, gawin natin dito. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, na para bang may karapatan siyang pumili. Basta't kontento na si Master Linford. Kung gayon, pumasok ka na at magpahinga. Nakahinga ng maluwag ang Spirit Beast. Kung hindi masaya si Terence, hindi niya alam kung dapat ba niyang ipat si Terence sa ibang lugar. Oy, pwede ba tayong maglibot-libot? Hindi mo naman kailangang manatili rito palagi, di ba? Napatikom si Gusha. Wala siyang pakialam kung saan siya tumutuloy, pero medyo hindi komportable ang magkulong sa kwarto niya. Walang sinabi si Green Dragon tungkol sa pagpapakulong kina Terence at sa iba pa, ang lalaking ito ay sinusubukan lang ipaglaban ito. Mabuti sana kung makakapaglakad-lakad sila sa paligid ng lugar, paano kung makahanap sila ng ilang masters ng Spirit Beast na kapareho nila ng pag-iisip na makakalaban nila o kung ano paman. Agad na itinaas ni Bradley, na nakasunod sa kanila, ang kanyang mga tainga. Kanina pa niya iniisip kung paano niya mahahanap ang lalaking may itim na sombrerong kawayan. Kung nakakulong siya sa mga kubo na ito na gawa sa pawid, maaaring hindi na niya makita muli ang lalaking may itim na sombrerong kawayan kahit mamatay pa siya. Nagtinginan ng ilang eksperto sa Spirit Beast at nag-alangan. Hindi talaga nila alam kung paano sasagutin ang tanong ni Gusha. Masyadong malabo ang ibig sabihin ng pinuno. Tunay ngang mahirap itong intindihin ng mag-isa. Ayos lang maglakad-lakad, pero ang lambak na ito ay isang mahalagang himpilan para sa aming angkan ng mga espiritong hayop. Maraming lugar ang ipinagbabawal na lapitan, kasama na kami. Kaya, para maiwasan mo ang aksidenteng pagpasok sa ipinagbabawal na lugar at pagdudulot ng mga hindi kinakailangang alitan, dapat ay samahan ka namin kung gusto mong gumalaw sa paligid. Ang eksperto sa espiritong hayop na nanguna sa daan ay nag-atubili sandali bago siya nag-isip at nagmungkahi ng iyang paraan na tila panalo sa lahat.
Kahit ano pa man ang tunay na iniisip ni Elder Green Dragon, wala dapat itong masama. Nasiyahan din ang lalaking ito sa kanyang mungkahi. Lihim na natuwa si Bradley. Sa ganitong antas ng aktibidad, mas mabuti na ito kaysa sa makulong sa kubo na dayami. Ano man ang mangyari, may pag-asa pa ring matagpuan ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Kung ayaw kitang sundan, ano ang gagawin mo? Gusto mo ba akong kalabanan? Natatawang sabi ni Gusha. Pakiramdam niya ay napakatalino niya para makahanap ng dahilan para lumaban ng napakabilis. Kung aatakihin niya ang Spirit Beast Clan ng walang dahilan, tiyak na magdudulot ito ng problema sa boss. Gayunpaman, kung ang Spirit Beast Clan ang unang aatake, ibang usapan na ang mangyayari. Siyempre hindi. Kayo ang mga iginagalang na panauhin ni Elder Green Dragon. Paano namin kayo malalabanan? Kung ayaw ninyong sumunod kami sa inyo, maaari lang namin kayong pigilan sa paglabas ng kubo na gawa sa pawid para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Pinaikit ng Spirit Beast na nangunguna sa daan ang kanyang mga mata at ngumiti ng napakasaya. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang kanilang dapat alalahanin. Agad na nawala ng imak si Gusha. Umikot na lang ang kanyang mga mata at naunang pumasok sa kubo matapos huminga ng 2 beses. Boss, mukhang maganda ang 2 kubo na ito, kaya doon kayo tumuloy ng hipag. Doon ako sa katabi mo titira. Matandang lalaki at binata ng pamilya Zing, pwede kayong pumunta sa 2 kwarto sa dulo. Huwag nyo kaming istorbohin kung walang importante, kung hindi ay papatayin ko kayo. Mabilis na tiningnan ni Gusha at itinalaga ang pinakamagandang kwarto sa tabi ni Terence. Para naman kina Bradley at sa 2 pa, walang duda na sila ang nakatanggap ng pinakamasamang trato. 6,174. Hindi nakipagtalo si Dogen, yumuko siya at pumunta sa kubo sa gilid kasama si Bradley. Alam niyang nasa kamay ni Terence ang buhay nilang 2, kaya hindi siya nang ahas na tumutol. Sa kabilang banda, hindi man lang tiningnan ni Terence ang 2, tinatrato sila na parang hangin. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Nang makita ng nangungunang Spirit Beast na maraming tao ang pumasok, lubos na kumalma ang kanyang puso. Tinawag niya ang mga eksperto sa Spirit Beast na sumama sa kanya upang mabilis na makaayos. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng mga tao upang tipunin ang kanyang mga nasasakupan upang maghanda sa pagbabantay sa kanila kapag lumabas sila para mamasyal. Ang ikinagulat ng mga espiritong halimaw ay ang unang humingi ng pagkakataong mamasyal ay hindi si Gusha, kundi si Bradley, na hindi masyadong nagsalita. Nang makapasok sina Terence at ang 2 pa sa kubo na gawa sa pawid, agad na tumakbo palabas si Bradley nang nakangiti at nag-apply na lumabas at tumingin-tingin. Mga Ginoo, gusto ko po sanang maging pamilyar sa kalapit na lugar. Maginhawa ba ito? Yumuko si Bradley at mapagkumbabang nagtanong. Kung mayroon lamang siyang mayaalok, susuhulan niya sila ng walang iniiwang bakas. Sa kasamaang palad, kapos siya sa pera at maaari lamang siyang manalo sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapal na balat. Ang Spirit Beast na nangunguna pa lamang sa daan ay ang ganap na antas ng pagbukas ng bundok na dala ng pinuno ng mga gwardya. Ngayon, nakita ng pinakamalakas na Spirit Beast sa mga naroroon na ang cultivation ni Bradley ay nasa bagong yugto lamang ng kaluluwa, at ang kanyang puso ay may kaunting paghamak. Tila sina Terence at Ramley lang ang pinapahalagahan ng Elder ng Asher Dragon, at walang pakialam sa isang maliit na karakter tulad ni Bradley. Sige, huwag kang gumala. Larvae, ipaglakad mo siya, pero mag-ingat ka. Casual na ikinumpas ng Spirit Beast ang kanyang kamay at pumili ng isa pang mid-stage Mystery Ascension Realm Spirit Beast para sundan si Bradley. Bilang pinakamalakas sa eksena, kwalipikado talaga siyang maging commander. Ang espiritong halimaw na nagngangalang Larvae ay orihinal na isang gwardya ng bilangguan na nag-o-opt up. Nang makita niya ang pagdating ng Elder ng Asher Dragon, ang tanging nagawa niya ay sundin ang mga utos nito. Ngayong tinawag na siya, tiningnan niya si Bradley ng may paghamak at tumango ng walang magawa. Mabilis na lumapit si Bradley para salubungin siya. Hindi pa kasama rito ang mas malakas na si Larvae kaysa sa kanya, ang lugar na maaari niyang pasukan ay nasa kamay ni Larvae. Kailangan niyang purihin si Larvae. Walang gaanong interes si Larvae sa mga mahihinang tulad ni Bradley. Binigyan niya lang ito ng pabaya na tugon at naglakad papunta sa gilid ng walang emosyon. Masasabing may talino nga si Bradley.
Matapos obserbahan ang mga salita at ekspresyon ni Larvy, mabilis niyang naunawaan ang ugali ni Larvy. Medyo natuwa naman si Larvy matapos siyang hikayatin. Bata mula sa pamilyang Zing, sabihin mo nga sa akin, ano ang relasyon mo kay Master Linford? Bakit hindi kayo mukhang masyadong malapit? Ang mga mata ni Larvy ay puno pa rin ng paghamak kay Bradley, ngunit handa pa rin siyang makipag-usap dito. Pinanatili ni Bradley ang kanyang nahihiyang ngiti at sinabing, Master Larvy, wala naman talaga akong gaanong relasyon sa Terence na yan. Ang mga mata ng batang ito ay nasa tuktok ng kanyang ulo, at mahilig siyang manloko ng mga tao. Kung ang pinag-uusapan natin ay ang ating relasyon, iyon ay ang maraming beses niyang niloko ang ating pamilya. Kung hindi lang dahil sa pagprotekta sa kanya ni Elder Green Dragon, matagal ko na siyang napatay. Sumulyap si Larvy kay Bradley, iniisip na ngayon lang siya nakakita ng taong kasing walang hiya ng lalaking ito. Paano niya nagawang pag-usapan ang pagpatay kay Terence? Sinasabing ang pinuno ng gwardya na pinatay ng lalaki ay hindi man lang nang ahas na gumalaw sa harap ni Terence. Isa siyang sinaunang master ng paghahati ng daigdig, si Bradley ay isang baguhang soul cultivator lamang, ano siya? Kung hindi ka kamag-anak ng Master Linford na yan, ano pa ang saysay ng buhay mo? Uubusin din kita na parang merienda sa kalaunan. Pinanlisikan ni Larvy ng mata si Bradley at tumawa ng masama. Nabigla si Bradley. Masyadong mahina ang kanyang lakas. Ang orihinal na yugto ng sanggol ay maituturing na isang ordinaryong master sa gitnang isla, ngunit sa harap ng mga spirit beast ng Timog Kontinente, hindi man lang siya isang langgam. Kung talagang gusto siyang patayin ng isang spirit beast, hindi niya kayang lumaban. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Bradley na magsisi na sinabing wala itong kinalaman kay Terence. How? Batang Zing? Hindi ka natatakot, di ba? Duwag ka. Duwag ka at pati ang karne mo ay maasim. Ayaw naming mga espiritong halimaw na kumain ng mga taong katulad mo. Tumawa si Larvy at hindi nakalimutang kutsain si Bradley. Nahiya si Bradley at medyo namula ang mukha, pero nakangiti pa rin siya dahil sa takot na masaktan si Larvy. Nang maalala ni Bradley na lumabas siya para hanapin ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, sinamantalan niya ang pagkakataong banggitin, Master Larvy, kahit wala akong anumang relasyon sa batang Terence na iyon, mayroon akong ilang relasyon sa master na nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Ako ay miyembro ng Central Chamber of Commerce. Base sa hitsura ng Panginoong nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, tila isa siyang mataas na tao sa ating Central Chamber of Commerce. Gusto ko sana siyang tanungin noon, pero masyadong malaki ang pagkakaiba ng katayuan, kaya hindi ako naglakas loob na maging padalos-dalos. Kamag-anak mo ba ang Panginoong iyon? Bahagyang nagulat si Larvy, at agad na nawala ang paghamak sa kanyang mukha. Ang punong gwardya ay sinampal hanggang sa mamatay ng lalaking may itim na sombrerong kawayan. Kung siya, na isang maliit na gwardya, ay masasaktan siya, malamang na mamamatay siya nang hindi alam kung paano. Tuwang-tuwa si Bradley. Halos nakumpirma na ng tanong ni Larvy ang pagkakakilanlan ng lalaking may itim na sombrerong kawayan. Tunay ngang may kaugnayan siya sa Central na Chamber of Commerce. Mukhang tama ang ginawa niyang hakbang. Panginoon Larvy, iniisip ko kung maayos ba para sa iyo na isama ako sa pakikipagkite sa Panginoong iyon. Hanggat makumpirma ko na galing ako sa parehong organisasyon ng Panginoong iyon, tiyak na gagantimpalaan kita ng malaki. Hindi mahanap ni Bradley ang lokasyon ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan pagkaraan ng mahabang panahon, kaya ang tanging naiisip niya ay ang madala siya roon ni Larvy. Nagalangan si Larvy. Wala siyang pakialam sa gantimpala, ngunit ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ay isang taong kailangang maging magalang kahit ang nakatatanda ng Green Dragon. Mabuti para sa kanya kung makikilala niya ito. Bagamat tila napakahigpit ng mga patakaran ng angkan ng mga spirit beast, tulad ng pagbabawal sa mga pribadong labanan sa loob ng angkan, ang mga ito ay sadyang ginawa para sa mga mababang antas na spirit beast. Walang magsasalita kung ang isang mataas na antas na tao tulad ng Elder ng Asher Dragon ay nakapatay ng ilang mababang antas na spirit beast ng masama ang loob. Tutal, sinusunod pa rin ng angkan ng mga spirit beast ang batas ng gubat. Sa ganitong kapaligiran, nadama ni Larvy na kung tutulungan niya si Bradley, maaaring makatanggap siya ng hindi inaasahang kapalit sa hinaharap.
Ang tanging kailangan niyang alalahanin ay kung ano ang iisipin ng Elder ng Azure Dragon kung gagawin niya iyon. Lord Larvi, kung talagang galing ako sa organisasyong iyon ng Panginoong iyon, tiyak na ipapakilala kita sa kanya para sa isang magandang pag-uusap. Baka pagsisihan mo na hindi mo siya nakilala ng mas maaga. Bihira lang itong pagkakataon. Gayunpaman, gusto ko lang maglakad-lakad at posible na pumunta kahit saan. Ang lokasyon ng Panginoong iyon ay hindi dapat sa isang bawal na lugar, hindi ba? Umikot ang mga mata ni Bradley habang tumatawa at patuloy na hinihikayat si Larvi. 6,175. Dahil wala si Terence, ang kanyang karibal, naramdaman ni Bradley na mas malinaw at mas mabilis ang kanyang mga iniisip at isipan. Matapos makita ang pag-aatubili ni Larvi, agad niyang dinagdagan ang apoy. Lumiwanag ang mga mata ni Larvi. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang makapagtatag ng relasyon sa lalaking may itim na sombrerong kawayan. Labis siyang nasiyahan na masasabi ito ni Bradley ng prangka, lalo na nang sabihin niyang posible ang pumunta kahit saan. Naalala niya ang kasabihang wala siyang anumang responsibilidad. Tulad nga ng sinabi ni Bradley, ang lugar kung saan nakatira ang lalaking may sombrerong kawayan ay wala sa anumang ipinagbabawal na lugar. Hindi binanggit ng mga matatanda ng Azure Dragon ang lugar ng aktibidad ni Terence nang magbigay sila ng kanilang mga utos, kaya hindi naging problema para kay Bradley na dumaan. Kung gayon, tapos na. Sumama ka sa akin. Nag-isip sandali si Larvi at agad na inakay si Bradley sa ibang direksyon. Nang malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon, sinenyasan niya si Bradley na makinig. Hindi pa ako nakapunta sa lugar na ito dati, pero alam kong nakatira ang Panginoon sa gusaling kawayan doon. Kung gusto mo siyang makita, natatakot akong kailangan mong pumasa sa ilang mapanganib na pagsusulit. Bata mula sa pamilyang Zing, sigurado ka bang gusto mong pumunta? Hiniling ni Larvi na sana'y magmadali si Bradley na pumunta, ngunit sinubukan pa rin niya itong hikayatin ng may pagkukunwari. Gusto kong pumunta roon. Panginoon Larvi, maaari mo nang hintayin ang aking magandang balita. Puno ng kumpiyansa si Bradley. Malakas at mayabang niyang sabi. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa pangunahing pasukan ng maliit na gusali. Nahirapan siyang pumunta rito. Tiyak na nakita niya ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Naging masigla si Bradley at humakbang patungo sa bahay na kawayan. Hindi inaasahan, dalawang di nakikitang tunay na enerhiya ang lumitaw mula sa manipis na hangin at nag-iwan ng dalawang malalim at itim na hukay sa harap ng kanyang mga paa. Halata ang kanyang saloobin. Kung maglalakas loob siyang humakbang pasulong, hindi siya ang matutusok sa lupa, kundi ang katawan ni Bradley. Masangkot na tawagin itong babala kaysa sa mapanganib na pagsubok. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Bradley. Isang hakbang lang ang nagawa niyang gawin pasulong nang nakalapat na ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa sa lupa. Wala na siyang oras para ibaba ang kanyang mga sakong. Nang makita niya ang walang hanggang hukay, hindi na siya naglakas loob na gumalaw. Nakatayo lang siya roon, naninigas ang kanyang katawan. Panginoon ko! Ako si Bradley mula sa sikat na sekta ng medisina sa Nakajima, at mayroon akong relasyon sa negosyo kasama ang manager na si Harry ng Nakajima. Dumalaw ako sa iyo ngayon, at umaasa akong makapaglalaan ka ng oras mula sa iyong abalang schedule upang makipagkita sa akin. Tumayo si Bradley nang nakataas ang kanyang mga daliri sa paa at ikinuyom ang kanyang mga kamao sa isang napaka-awkward na posture habang yumuyuko. Dahil hindi niya alam kung ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ay taga-Central, o kung nag-aalala siya na mabunyag ang pangalan ng Central, mahina lamang niyang nababanggit ang kanyang pagkakakilanlan at pinagmulan. Karaniwan lang ang lakas ni Harry, ngunit siya ang tagapamahala ng sentral na kamara ng komersyo. Inakala ni Bradley na makikilala siya ng lalaki kung sasabihin niya sa kanya ang pangalan ni Harry. Pagkatapos niyang magsalita, hindi nang ahas si Bradley na itaas ang kanyang ulo. Nanatili pa rin siyang hindi komportable, naghihintay ng mga tagubilin mula sa bahay na kawayan para makita siya. Si Larvi, na nasa likuran nila, ay tahimik na umatras ng 7 hanggang 8 talampakan. Ayaw niyang masangkot sa sakuna.
Kung paanong si Bradley ay isang langgam sa kanyang paningin, malamang ay wala rin siyang pinagkaiba sa isang langgam sa paningin ng lalaking may itim na sombrerong kawayan sa bahay na kawayan. Kung hindi lang dahil sa tungkulin niyang bantayan si Bradley, malamang ay tumalikod na si Larvey at aalis na sana sa sandaling ito. Maging ito man ay para makipagkaibigan sa itim na sombrerong kawayan, para makipag-ugnayan, para kumapit sa binting ito, at iba pa, kailangan muna niyang mapanatili ang kanyang buhay. Maya-maya, isang tamad na boses ang nagmula sa bahay na kawayan, "Bradley, tuloy ka at magsalita." "Opo. Salamat po, Panginoon ko." Tuwang-tuwa si Bradley. Sa wakas ay nakatungo na rin siya. Maingat niyang pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Bradley, kausapin mo ng maayos ang Panginoong iyon. Huwag mo siyang saktan." Kumislap ang mga mata ni Larvey na may bahid ng inggit habang mabilis niyang ipinaalala kay Bradley. Kasabay nito, bahagya rin niyang ipinaalala kay Bradley na huwag kalimutang ipinangako nito sa kanya. Lumingon si Bradley at tumango kay Larvey nang nakangiti. "Huwag kang mag-alala, Panginoong Larvey. Alam ko ang ginagawa ko." Kung matagumpay niyang makakabuo ng relasyon sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, hindi napapansinin ni Bradley ang maliit na bantay na espiritual na halimaw na ito. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw ang sitwasyon, kaya kailangan pa rin niyang magpanggap na magalang. "Mabuti naman. Sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo." Ngumiti si Larvey sa kasiyahan at marahang kumaway kay Bradley. Hindi na niya ito minamaliit tulad ng dati. Tumigil si Bradley sa pagsasalita ng kalokohan at mabilis na naglakad papunta sa harap ng bahay na kawayan. Yumuko siya ng may paggalang at sinabing, "Kamahalan, pumasok na ang mababang loob na ito." "Ham." Isang mahinang ham ang narinig mula sa loob. Mabilis na ngumiti si Bradley, itinulak ang pintong kawayan, yumuko, at pumasok ng may maliliit na hakbang. "Ako, si Bradley, ay nagbibigay ng aking pagpupugay sa inyong kamahalan." Hindi nangahas si Bradley na itaas ang kanyang ulo. Sinulyapan niya ang dalawang daliri sa harap niya mula sa gilid ng kanyang mata. Mabilis niyang ibinaon ang kanyang baywang, lumuhod sa isang tuhod, at magalang na binati ang mga ito. "Tumayo ka. Nandito ka para makipagkita sa akin. Ano ang gusto mong sabihin?" Mahinahong nagsalita ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan, dahilan para hindi mapakali si Bradley. Naisip niya kung narinig ba ng big shot na ito ang tungkol sa kanya, si Bradley. O para lang ba ito kay Harry? "Salamat po, kamahalan." Magalang na nagpasalamat si Bradley at mabilis na nag-isip. Mabilis siyang tumayo at bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Nagulat siya nang matuklasan na higit sa isang tao ang nasa silid. Bukod sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan na nakita niya noon, may isa pang lalaking nakasuot ng pulang sombrerong kawayan na nakaupo sa kabilang panig. Gayunpaman, walang pagbabago-bago ng aura sa kanyang katawan. Kung hindi ito nakita ni Bradley mismo, iisipin niya na walang anumang bagay doon maliban sa hangin. Binabati ni Bradley ang Panginoong ito. Para makaupo kapantay ng lalaking may itim na sombrerong kawayan at makadamit ng ganito kapareho, dapat ay isa siyang mataas na miyembro ng organisasyon. Hindi nangahas si Bradley na maging pabaya at mabilis na yumuko upang salubungin siya. Walang pakialam na ungol ng lalaking nakasuot ng pulang sombrerong kawayan, ngunit hindi man lang gumalaw ang kanyang katawan. "Junior brother Natoy, dapat narinig mo na ito Bradley, di ba? Sa operasyon sa pinakahilagang isla, siya lang ang mas namumukod tangi. Minsan nang nabanggit ng mga nakatataas na maaari siyang sanayin ng maayos." Sa hindi malamang dahilan, binanggit ito ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan kay junior brother Natoy, na nakasuot ng pulang sombrerong kawayan. Sa pandinig ni Bradley, ang simpleng pangungusap na ito ay hindi bababa sa 1,000 papuri. Agad siyang natuwa ng husto. "Napakabait po ng inyong kamahalan. Lahat ng ito ay dahil sa pamumuno ng organisasyon. Ang hamak na ito ay sumusunod lamang sa mga tagubilin. Kung kailangan ng 2 Darren ang tulong ng hamak na ito, pakisabi naman po sa akin." May mapangakit ng ngiti si Bradley habang ikinukuyom ang kanyang mga kamao at yumuko upang ipakita ang kanyang katapatan.
Walang emosyong sumanghel si Junior Brother Natoy at ikinumpas ang kanyang kamay para ipahiwatig na hindi siya kailangang pakialaman ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Bradley, pumunta ka sa mga guho kasama si Terence at ang iba pa, di ba? Sabihin mo sa akin ng detalyado ang proseso, huwag mong palampasin ang kahit isang detalye. Tumango ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan kay Junior Brother Natoy at saka inutusan si Bradley. 6,176. Sa simula, gusto ng lalaki na gamitin ang angkan ng mga espiritong hayop upang maalis si Terence. Sa ganoong paraan, ang mga tao sa likod ni Terence ay makakaganti lamang sa angkan ng mga espiritong hayop, ngunit hindi nila mailabas ang kanilang galit sa gitna. Hindi masisira ang balanse, ngunit sa kasamaang palad, nabigo ang kanyang plano. Halos natanto na ng Green Dragon ang kanyang layunin at mas maingat na tretuhin si Terence mula ngayon, kaya kinailangan ng lalaki na mag-isip ng ibang paraan. Kung hindi niya mapapatay si Terence, makabubuting gamitin siya. Para magamit siya, kailangan muna nilang alamin kung ano ang naranasan ni Terence sa mga guho, at ang nakuha niya ang natural na pinakamahalagang bagay. Kaya naman nagpakitang kaunting interes ang lalaking may sombrerong kawayan kay Bradley. Opo. Panginoon ko, nagsimula tayo kay Terence sa Monarch City. Yumuko ng bahagya si Bradley at ipinaliwanag ang sitwasyon sa simple at malinaw na paraan. Hindi siya nagbigay ng anumang personal na opinyon, na bibihira naman mangyari. Labis na nasiyahan ang lalaking may sombrerong kawayan. Pakiramdam niya ay maayos pa rin si Bradley at karapat-dapat ngang sanayin. Kung basta-basta niyang ay didagdag ang sarili niyang pagpapasya sa salaysay, maaapektuhan nito ang kanyang pagpapasya. Ito ang pinakamahusay na paraan upang maipaliwanag ng malinaw at simple ang mga bagay-bagay. Kaya pala ganoon, kaya hindi ninyo alam kung ano ang natagpuan ni Terence at ng iba pa sa mga guho, at hindi man lang kayo makasiguro kung mayroon silang natagpuan. Paulit-ulit na tinapik ng mga daliri ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan ang mesa ng kape, dahilan para kabahan si Bradley ng walang dahilan. Oo, patawarin mo ako, Panginoon ko. Gayunpaman, pagkalabas nila, dinala sila rito ng mga eksperto mula sa angkan ng mga espiritong hayop. Bukod dito, kinuha ang kanilang mga gamit. Kung talagang may natagpuan sila, dapat ay nasa kamay na ito ng angkan ng mga espiritong hayop, tama ba? Maingat na hinula ni Bradley. Sa katunayan, naramdaman din niya na hindi basta-basta kukunin ang mga gamit ni Terence, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita ng walang ebidensya. Kuya Natoy, ano sa tingin mo? Humarap ang lalaking kaitim na sombrero kay nakababatang Kuya Natoy, na nakasuot ng pulang sombrero, at malumanay na nagtanong. Siguro wala talagang nakuha sina Terence at ang iba pa mula sa mga guho, pero hindi pa tayo sigurado tungkol dyan. Senior brother, gawin mo na ang gusto mo. Kalmadong sagot ni Natoy na parang ayaw niyang makialam, pero ipinahihiwatig ng tono niya na pinuprotektahan niya si Terence. Hindi ito pinansin ni na Bradley at ng lalaki. Posible. Bradley, mayroon ka bang paraan para makinig at malaman kung ano ang nakuha ni na Terence at ng iba pa mula sa mga guho? Hindi inakalang aalis ang tatlo ng walang dala, kaya't bumaling siya kay Bradley. Ito ay mas parang isang utos kaysa isang kahilingan. Siyempre, walang lakas ng loob si Bradley na tumanggi. Gagawin man niya o hindi, kailangan niyang pumayag. Siyempre, walang problema. Ginoo, huwag kang mag-alala. Gagawin ng mababang loob na ito ang kanyang makakaya upang masusing imbestigahan ang bagay na ito. Nakaramdam ng hinanakit si Bradley sa kanyang puso, ngunit sa unang tingin, tinapik niya ang kanyang dibdib at nangakong. Hindi naman masama. Magaling ang ginawa mo. Hindi ka aapihin ng organisasyon natin. Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at humarap sa lalaking nakasuot ng pulang sombrerong kawayan. Kuya Natoy, ano sa tingin mo tungkol dito? Ayos lang ba na iwan na lang natin ito kay Bradley? Kung iniisip ni senior brother na posible, siguradong posible. Mukhang matalino si Bradley, kaya gagamitin ko na lang muna ito. Tumango si junior brother Natoy ng walang pag-aalinlangan.
Pagkatapos ng kaunting paghinto, itinuro niya si Bradley at sinabing, tandaan, ang misyong ibinigay sa iyo ng organisasyon ay subaybayan si Terence at alamin kung ano ang natagpuan nila sa mga guho. Ano man ang gawin nila, dapat mong ipaalam agad sa amin. Wala kang magagawa ng walang pahintulot. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, pakikinggan ko ang utos ni Master Natoy. Kung may anumang mali kay Terence, ipapaalam ko agad sa inyong dalawang master. Hindi ako gagawa ng kahit ano ng mag-isa. Alam ni Bradley na ang katayuan ni Junior Brother Natoy ay hindi mas mababa kaysa sa lalaking may itim na sombrerong kawayan, kaya't yumuko siya at sumang-ayon ng may paggalang. Lahat sila ay mga agarang nakatataas sa kanya, at hindi niya sila maaaring saktan kahit ano pa ang mangyari. Ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa kanilang impresyon sa kanya. Napakagaling. Tiyak na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Walang pakialam na paghihikayat ni Junior Brother Natoy sa kanya, pagkatapos ay bumalik sa dati niyang sarili at nanatiling tahimik. Humajejek ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at binigyan si Bradley ng ilang salita ng pampalakas ng loob. Paalisin na sana niya si Bradley, ngunit ang lalaking ito ang nagkusa na banggitin ang angkan ng mga espiritong hayop. Mga Ginoo, tila interesado rin ang angkan ng mga espiritong halimaw kay Terence. Iniisip ko kung gusto ba nila ang mga bagay na nasa mga guho o mas interesado sila kay Terence mismo. Mas nag-aalala si Bradley tungkol dito. Kung hindi niya ito maintindihan, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanyang mga gagawin sa hinaharap. Wala sa mood magpaliwanag ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Casual niyang ikinumpas ang kamay at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa angkan ng mga espiritong hayop. Gawin mo lang ang ipinagagawa ko sa iyo. Opo, Panginoon ko. Gayunpaman, sa tulong ng isang eksperto mula sa angkan ng mga espiritong hayop, marahil ay mas madaling matapos ang gawain ng hamak na ito. Nagkataon lamang na mayroong isang eksperto mula sa angkan ng mga espiritong hayop sa labas na gustong mag-alok ng kanyang serbisyo sa aking Panginoon. Sa tingin mo ba ay dapat mo siyang tanggapin ang kanyang alok? Hindi nakalimutan ni Bradley ang ipinangako niya kay Larvey. Nagkataon lamang na kailangan niya ng tulong. Kung maaari niyang asikasuhin si Larvey sa tulong ng itim na sombrerong kawayan, iyon ang magiging pinakamahusay. Hindi mahalaga kung maliit na fry siya o hindi. Kung sa tingin mo ay magagamit mo siya, gawin mo. Hindi mo kailangang gawin iyon kapag nakilala mo na siya. Sabihin mo sa kanya na hanggat ginagawa niya ito ng maayos, makakakuha siya ng maraming benepisyo sa hinaharap. Walang balak ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan na makipagkita kay Larvey. Ang isang spirit beast sa ganitong antas ay talagang hindi kwalipikado para makipagkita sa kanya. Tanging ang pinuno ng spirit beast, na isang master ng Earth Opening Stage, ang halos hindi sapat para personal niyang malupig. Kung tungkol naman kay Larvey, kayang-kaya ito ni Bradley. Bigla ring natauhan si Bradley, ngunit wala siyang pakialam. Gayunpaman, sa mga salita ng itim na sombrerong kawayan, sapat ito para ipaliwanag kay Larvey. Hanggat gusto pa rin ni Larvey na mag-iwan ng daan palabas para sa kanya sa gitna, hindi siya natatakot na hindi tutulong si Bradley. Naiintindihan ng nasasakupan na ito. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo, alam ko na ang gagawin. Aalis na ako. Palihim na binago ni Bradley ang kanyang sariling address sa subordinate. Nang makitang hindi tumutol ang dalawang lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan, palihim siyang natuwa. Matapos yumuko ng may paggalang, agad at maingat siyang umatras palabas ng bahay na kawayan. Si Larvey, na naghihintay sa labas, ay medyo balisa rin. Nang makita niyang lumabas si Bradley, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting ginhawa. Kumawi siya kay Bradley at ngumiti. Kapatid na Zing, maayos ba ang lahat? Ang pakikitungo ng lalaking ito kay Bradley ay lalong bumubuti. Mula sa unang anak ng pamilyang Zing hanggang kay Bradley, at ngayon ay direktang na-promote siya bilang kapatid na si Zing, dahil alam niyang tuluyang nagbago ang katayuan ni Bradley nang lumabas siya sa bahay na kawayan.
Hanggat balak siyang linangin ng lalaking may itim na sombrerong kawayan, kailangang bigyan ng mukha ng mga matataas na opisyal ng angkan ng mga espiritong halimaw si Bradley, hindi pa kasama ang isang maliit na gwardya na tulad niya. 6,177. Kapatid na Langki, pasensya na talaga. Kahit nabanggit ko na, wala nang oras ang Panginoon para makipagkita sa iyo. Pasensya na talaga. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Bradley, ngunit kinailangan niyang magpakita ng panghinayang. Talagang mapagkunwari ito. Dumura si Larvey sa kanyang puso, ngunit nagpakita ng pasasalamat sa kanyang mukha. Sapat na ang pagbanggit ni Kuya Zing kay Larvey sa harap ng Panginoong iyon. Hindi mahalaga sa iyo kung magtagumpay ito o hindi. Hindi mo na kailangang isa puso pa. Gayunpaman, nabigo akong maabot ang inaasahan ni Kuya Larvey. Mabuti na lang at hindi ako nawala ng saysay sa pagkakataong ito. Sinabi ng Panginoon na wala siyang pagkakataong makita ka sa ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na ayaw niyang tanggapin si Kuya Larvey. Hanggat matutulungan mo ako sa isang maliit na gawain at makumplito ang gawain ng Panginoon, tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong uminom at makipag-usap sa kanya sa hinaharap. Masisiguro ko ito sa aking pagkatao. Tinapik ni Bradley ang kanyang dibdib ng may matinding lakas, mukhang prangka at prangka. Totoo ba ito? Kuya Zing, kung may kailangan ka sa akin, huwag kang mag-atubiling ipaalam sa akin. Hanggat kaya ko, hindi ako tatanggi. Hindi hanggal si Larvey. Alam niyang nandito ang tunay na palabas, kaya tinapik niya ang kanyang dibdib ng may pakikipagtulungan. Ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon para mapalapit sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Imposibleng pagtaksilan niya ang angka ng mga espiritong hayop kaya't itinakdanan niya ang saklaw ng kanyang mga salita ng maaga. Kapatid na Larvey, huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang yan. Hindi kita pahihirapan. Tumawa si Bradley at lumapit sa tainga ni Larvey. Nagsimula siyang magsabi ng ganito at ganyan. Wala naman itong espesyal, basta't binabantayan lang si Terence at binibigyan siya ng kaunting problema paminsan-minsan. Hanggat hindi ito makakasakit sa kanya, matutuwa ang lalaki na makita ito. Matapos marinig ito, agad na nakaramdam ng ginhawa si Larvey. Pakiramdam niya ay hindi naman talaga problema ang mga bagay na ito. Nasa loob ng saklaw ng kanyang pagpaparaya ang mga ito. Kaya naman, agad na inakbayan ng dalawang lalaking ito ang isa't isa, na para bang magkapatid na nakasuot ng iisang pantalon. Wala talagang katulad nila. Hindi pa rin alam ni Terence na si Bradley, ang gago na itinuring niyang hangin, ay nakipagtalik sa lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at sa gwardya ng angkan ng mga espiritong halimaw, si Larvey, matapos maglakad-lakad. Kung hindi, kakailanganin niyang suriin muli si Bradley. Hindi niya alam kung malas ba iyon ni Bradley, pero sa tuwing makakaharap niya si Terence, kahit anong plano niya, lagi niyang nababaril ang sarili niyang paa. Gayunpaman, kapag hindi niya direktang tinarget si Terence, tila may swerte siya. Medyo kakaiba, pero hindi niya ito namalayan mismo. Pagkabalik ni Bradley, wala siyang ginawang kakaiba at nagtago, sinimulang bantayan ang mga galaw ni na Terence at ng dalawa pa. Sa kasamaang palad, hindi sila lumabas pagkatapos pumasok sa kubo, at ang spirit sense ni Bradley ay hindi pa nagsisimulang magsanay. Imposibleng asahan na gagamitin niya ang kanyang spirit sense para mag-imbestiga tulad ni Terence, kaya't maaari na lamang siyang magbantay sa tabi ng bintana at panoorin ang kubo. Hindi alam ni Zingdong kung ano ang pinagkakaabalahan ni Bradley, ngunit naramdaman niyang mahalagang bantayan si Terence. Hindi niya kailangan ang kahilingan ni Bradley na bantayan si Terence, umaasa na balang araw ay makakasunod siya kina Terence at sa iba pa at makakalabas sa molditang kulungang ito. Tila bumilis ang oras dito, at isang araw ang lumipas sa isang kisap mata. Pagod na pagod ang mga mata ni na Dogen at Bradley sa pagtitig, ngunit sina Terence at ang dalawa pa ay hindi lumabas para mamasyal. Kahit si Gusha ay nanatili sa kubo na gawa sa pawid. Pinag-iisipan pa nga ni Bradley kung dapat ba siyang magpakahirap para makuha si Terence. Kung hindi, imposibleng maisakatuparan ang kanyang misyon. Maya-maya lang, dumating ulit ang Green Dragon.
Hindi na kailangang magulat pa, sinama muna ni Terence sina Ramlee at Gusha para salubungin siya. Tutal, kailangan pa rin nilang panatilihin ang isang matalik na relasyon sa panlabas na anyo. Elder Asher Dragon, maaari ko bang malaman kung bakit ka nandito ngayon? Ngumiti si Terence at casual na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi siya mapagkumbaba o mayabang. Kahit na si Qinglong ay isang dalubhasa sa pagwasak ng dagat, ganoon pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Terence. Master Linford, syempre narito ako para humingi ng tulong sa iyo sa pagpino ng mga table tasks. At Master Lurem, hindi lamang kayong dalawa ang pinakamahuhusay na alchemist sa nakababatang henerasyon, napakalakas din ninyo kahit sa mga alchemist na matagal ng sikat. Isang karangalan na may isa sa inyo na tutulong sa amin. Napakaswerte talaga ng aming Spirit Beast Clan na kayong dalawa ang sabay na tutulong sa amin sa pagpino ng mga table tasks. Tumawa si Asher Dragon at sinabi. Kung talagang iniisip niya iyon o hindi, siya lang ang nakakaalam. Alam ni Terence na hindi ito isang talakayan, ito ay isang utos o isang abiso. Kung tatanggihan niya ito, agad silang mag-aaway. Sa ngayon, ayaw muna ni Terence na tuluyang magkaaway kay Green Dragon. Napakabait naman ni Elder. Kung tungkol lang ito sa pagpino ng mga elixir, napagkasunduan na natin na si Elder Asher Dragon ang magbibigay sa akin ng mga kinakailangang spiritual herbs at iba pa. Hindi ako tatanggi na pinoy ng mga elixir. Agad na pagsang-ayon ni Terence. Kung tungkol naman sa kung magagawa nila ito o hindi, at kung anong kalidad ito, lahat ay nakasalalay sa kung paano tretuhin ng mga spirit beast ang tatlo. Master Linford, isa ka talagang prangka na tao. Natuwa ako nang marinig ko yan. Maraming materyales para sa alchemy dito. At saka, may listahan ng mga tabletang kailangan natin. Master Linford, tingnan mo muna ang listahan. Kung mayroon kang wala, sabihin mo lang sa akin. Hahanap ako ng maghahanda nito para sa iyo. Kumuha si Green Dragon ng storage bag at ibinigay ito kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng interes. Tumaas ang kilay ni Terence at kinuha ang storage bag nang walang sinasabi. Ipinadala niya ang kanyang spirit sense dito at nakita ang maraming alchemy materials, ngunit hindi niya inaasahan na ang pangunahing material sa bag ay ang mga panloob na core ng mga spirit beast. Kung wala si Terence ng koleksyon ng mga recipe mula sa mga guho, makakatitig lang siya sa mga materyales na ito nang walang magawa. Maaari niyang subukang gawin ang mga ito ngayon, ngunit hindi niya alam kung kayang gawin ng Shenong Cauldron ang mga panloob na ubod mga spirit beast. Elder Asher Dragon, may problema sa mga materyales na ibinigay mo sa akin. Hindi ko pa nagamit ang panloob na core ng mga spirit beast para pinuhin ang mga tableta dati, mahinahong sabi ni Terence habang binawi niya ang kanyang spirit sense. Nakita niya ang listahan ng mga elixir na kailangan ni Qinglong, karamihan sa mga ito ay mga hilang elixir para sa mga spirit beast, at ang ilan ay para sa cultivation. Hindi magiging problema kina Terence at Ramlee kung gagamit sila ng mga spirit herbs para gawin ito, pero hindi ito gaanong epektibo para sa mga spirit beast. Magiging epektibo lamang ito pagkatapos idagdag ang mga panloob na core ng mga spirit beast. Master Linford, hindi porket hindi ka nakarating ay hindi mo na kaya. Naniniwala ako na dahil kayong dalawa ay lubos na may talento, magiging madali lang para sa inyo ang pagsasaliksik tungkol dito. Tutal, ang landas ng alchemy ay patungo sa iisang destinasyon. Kahit anong sangay pa man ito, pareho pa rin ang mga prinsipyo. Bukod pa rito, kayong dalawa ay nakapasok na sa mga labi ng mga sinaunang alchemist. Kahit na wala kayong nakitang mabuti, dapat ay mayroon kayong kaalaman, hindi ba? Pinaikit ng Asher Dragon ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Bagamat mahina ang kanyang pagsasalita, ang hindi maikakailang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay napakalinaw. 6,178. Dahil mataas ang tingin sa atin ni Elder Asher Dragon, syempre kailangan nating gawin ang ating makakaya para pag-aralan ito. Kung matagumpay natin itong mapapabuti, magiging malaking pagbabago ito. Ngumiti si Terence at hindi tumanggi sa alok. Gusto niyang subukan at tingnan kung magtatagumpay siya sa paggamit ng mga core ng mga spirit beast.
Dahil nandito si Qinglong para ibigay sa kanya ang mga materyales, hindi niya kailangang maging magalang. Master Linford, matalino kang tao. Naniniwala akong hindi magtatagal bago ka makahanap ng paraan para mapino ang mga tableta. Bukas, sa ganitong oras, babalik ako at maghihintay ng magandang balita. Magalang si Qinglong, ngunit pinipilit niya si Terence na ibigay sa kanya ang natapos na produkto sa loob ng isang araw. Elder Asher Dragon, ang pagpino ng mga table tasks ay hindi parang pagluluto. Hindi mo ito basta-basta mailalabas. Punta ka bukas. Hindi ko magagarantiya na bibigyan kita ng anumang resulta. Kalmado ang ekspresyon ni Terence habang tinanggihan ang alok. Hindi niya maaaring iwan ang sarili sa isang malaking bitag. Kahit gaano pa siya pilitin ng Green Dragon, ang bilis ng pagpino ay hindi mapapasya ng Green Dragon. Gaano katagal mo ako balak sagutin? Hindi nagalit si Green Dragon at kalmadong tumingin kay Terence. Maglabas ka ng resulta sa loob ng 10 araw. Sabi ni Terence matapos itong pag-isipan. 3 araw lang. Pagkatapos ng 3 araw, titignan ko na lang dahil hindi ka naman talaga nakikipagtulungan. Nakapagdesisyon na ako. Babalik ako sa loob ng 3 araw. Sana ay may marinig akong magandang balita. Nagdesisyon si Qinglong sa walang pag-aalinlangang tono at binigyan si Terence ng isang makabuluhang ngiti. Hindi na niya hinintay ang reaksyon ni Terence bago tumalikod at umalis. Kumunat ang kilay ni Terence, ngunit hindi siya nagsalita. Kung ang Shen ng Cauldron ay kayang gumawa ng mga elixir gamit ang mga ubod ng mga spirit beast bilang pangunahing sangkap, hindi ito aabutin ng 3 araw. Kung hindi mahalaga kahit na may 3 taon pa si Terence. Sa kabilang panig ng bahay, palihim na natuwa si Bradley sa kanyang sarili. Natuwa siyang makitang binugbog si Terence. Sa wakas ay nakakuha na siya ng impormasyon mula sa kanyang pagmamatsyag sa pagkakataong ito. May ire-report na siya sa lalaking may itim na sombrerong kawayan mamaya. Pagkaalis ni Qinglong, ibinalik ni Terence sina Ramli at Gusha sa kanyang kubo. Binuksan niya ang storage bag na ibinigay sa kanya ni Qinglong at inilabas ang lahat ng nasa loob. Bukod sa daan-daang panloob na core ng Spirit Beast, marami ring karagdagang Spirit Herbs. Sa teritoryo ng Spirit Beast Clan, maraming Spirit Herbs at Spirit Fruits. Ang mga bagay na ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa mga Spirit Beast, at walang taong nang ahas na kolektahin ang mga ito. Pagkatapos ng hindi mabilang na taon, kahit ang mga low-grade Spirit Herbs ay may pinakamataas na kalidad. Medyo maalalahanin si Green Dragon. Naghanda pa siya ng pagay ng gamot para sa atin. Ngumiti si Terence at itinapon ang 2 kaldero sa gilid. Ang kanyang Shen ng Cauldron at ang 9 Revolution Heaven Cauldron ni Ramli ay parehong nasa Jade Space. Kinuha lang ng mga Spirit Beast ang mga lumang kaldero ni Ram. Ang 2 kaldero mula sa Green Dragon ay medyo mas maganda kaysa sa mga ginamit ni Ram dati, na hindi naman masama. Sa kasamaang palad, hawak ni na Terence at Ramli ang Shen ng Cauldron at ang 9 Revolution Heaven Cauldron. Wala silang pakialam sa 2 koaling ito, wala silang interes sa mga koaling nasa storage bag ng Green Dragon. Terence, naghahanda ka bang gumawa ng mga elixir para sa mga Spirit Beast? Kahit naniniwala ang Asher Dragon na may nakuha talaga tayo mula sa mga guho, kung hindi niya ito mahanap, hindi rin niya ito mahahanap. Kung kaya mong pinuhin ang isang tableta na kayang gumawa ng panloob na core ng isang Spirit Beast, hindi ba mas lalo siyang maghahinala? Kinuha ni Ramli ang listahan ng mga kinakailangan ng Asher Dragon at sinabi ng may pag-aalala. Tiyak na may sarili ring mga sekreto si Terence para maitago niya ang kanyang mga natamo mula sa mga guho. Kung ihahayag niya na nasa kanya ang recipe, lalo lamang magdudulot ng paghihinala sa kanila ang Green Dragon, at hindi iyon magiging maganda. Hindi mahalaga. Sa katunayan, walang masyadong misteryoso sa paggamit ng panloob na core ng Spirit Beast para pinuhin ang mga tableta. Halos pareho lang ito ng paggamit ng panloob na core ng Sea Beast para pinuhin ang mga tableta. Ang pinakamahalaga ay ang magkasamang paggamit ng Zinchi Pilfire at Spirit Sense Pilfire, kaya hindi nakakapagtaka na kaya natin itong pinuhin. Lubos itong naiintindihan. Bahagya ng umiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay.
Naisip na niya kung paano ito ipapaliwanag kay Green Dragon at hindi naman ito malaking bagay. Ganito pala. Dahil tiwala ka na, hindi na ako magsasalita pa. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang susunod kong gagawin. Tumango si Ramlee. Malaki ang tiwala niya kay Terence, kaya hindi na niya kailangang mag-alala nang sabihin ni Terence na ayos lang ang lahat. Pag-aralan mo muna ang mga recipe ng tableta na ito at tingnan mo kung mapapaganda mo ang mga ito. Gamitin ang pogen ng tableta na bigay ng angka ng mga espiritong hayop para maiwasan ang kanilang paghihinala. Kunin mo ang mga panloob na core at mga karagdagang halamang espiritong ito, at makakapagpaganda ka ng 30 tableta. Kontrolin mong mabuti ang iyong bilis, hindi ito maaaring mas mabilis kaysa sa isang tableta sa isang araw. Kumuha si Terence ng kaldero at ilang sangkap, at kinopya ang mga recipe para sa mga elixir na nasa listahan para kay Ramlee. Sige. Sige. Agad na pagsang-ayon ni Ramlee. Matapos kunin ang recipe mula kay Terence, nag-aalangan niyang sinabi, sa totoo lang, isang tableta sa isang araw ay isang mabigat na pasanin para sa akin. Marahil ay kakailanganin mo ako upang tulungan akong mabawi ang aking lakas at tunay na chi. Siyempre, walang problema. Hindi natin kailangang magmadali. Bibigyan natin si Green Dragon ng isang tableta sa isang araw. Normal lang sa atin na bigyan siya ng isang tableta sa loob ng ilang araw para sa mga high-level na tableta. Sa palagay ko ay wala siyang gagawin sa atin, kaya huwag kang mag-alala. Nahulaan ni Terence na hindi talaga sila papatayin ng Green Dragon, kaya hindi mahalaga kung mabagal sila basta't kaya nilang gawin ang mga tableta. Bukod pa rito, matagal bago makagawa ng mga tableta ang isang alchemist. Hindi lahat ng alchemist ay may automatikong sistema ng paggawa ng tableta ng Shenong Cauldron tulad niya. Karaniwan, sapat na ito para makagawa ng isang tableta sa isang araw. Bukod pa rito, kailangan magpahinga pagkatapos ng paggawa ng tableta. Hindi lahat ay kayang gumawa ng tableta ng tuloy-tuloy. Naiintindihan ko. Pag-aaralan ko na ang mga recipe ng tableta na ito ngayon at susubukan kong gumawa ng mga tableta. Casual na kinuha ni Ramlee ang isang pogen ng tableta, ang panloob na kaibuturan ng Spirit Beast, at ang mga Spirit Herbs, pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang silid. Tuwang-tuwa si Ramlee na nakapagsaliksik ng mga bagong recipe at pamamaraan. Kung tungkol naman sa angka ng mga Spirit Beast, mapag-iisipan naman ito ni Terence. Kailangan lang niyang sundin ang sinabi nito. Boss, magtitimpla kayo ng mga gamot, paano naman ako? Nakaawang tiningnan ni Gusha si Terence. Wala siyang magawa rito, hindi siya makalaban, hindi siya makakain, at wala siyang makausap. Ayos lang ang 1 o 2 araw, pero mukhang plano ni Terence at ng iba pa na manatili ng matagal. Nagsisimula ng mag-alala si Gusha. Bakit naman magtatagal dito si Terence? Kung may pagkakataon, syempre, aalis agad siya. Hinihintay pa rin siya ni Shangguan Lanier na pumunta sa East Province. Ang problema, dahil nandito ang Azure Dragon, wala silang pagkakataong makatakas, bukod pa sa nandito rin ang di maunawa ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Gusha, mayroon kang napakahalagang gawain. Kapag pinipino namin ni Ramlee ang mga tableta, aasa kami sa iyo para bantayan kami. Huwag mong hayaang may mang-istorbo sa amin, lalo na ang 2 iyon mula sa pamilyang Zing. Wala silang magagawa, pero kaya nilang sirain ang mga bagay-bagay. Dapat kang maging mas maingat, naiintindihan mo. Alam ni Terence ang iniisip ni Gusha. Ngumiti siya at binigyan ito ng ilang mga tagubilin. 6,179. Nang marinig ni Gusha na may mabigat siyang responsibilidad, agad niyang tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, boss. Dahil nandito ako, si Gusha, ginagarantiya ko na walang makakaistorbo sa iyo at sa mga refining pills ng hipag mo. Lalo na iyong 2 parang daga. Kapag naglakas loob silang lumapit, papatayin ko sila ng direkta. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, hindi niya nakalimutang hingin ang opinyon ni Terence, boss, ayos lang ba na patayin ko sila? Nasa sa iyo ang desisyon. Kung sa tingin mo ay kailangan, patayin mo na lang siya. Napaisip si Terence at casual na ikinumpas ang kanyang kamay.
Nakakainis talaga sina Bradley at Dojan. Paulit-ulit silang naghahanap ng gulo sa kanila. Kung hindi dahil kina Phil at Ram, matagal na sana niya silang napatay. Kung hindi pa rin nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila rito at pinagbantaan ang kaligtasan na Terrence at Ram Lee, hindi na nila kailangang tiisin pa ito, papatayin na lang nila ang mga ito. Same time na sumang-ayon si Gusha at agad na bumalik sa kanyang silid. Nakatitig siya sa dalawang lalaki mula sa pamilyang Zing na dilat ang mga mata. Kasabay nito, inilatag niya ang kanyang banal na kamalayan at binigyang pansin ang mga gwardya ng angkan ng mga espiritong hayop sa paligid niya. Matapos mapatay ang pinuno ng mga gwardya ng lalaking may itim na sombrerong kawayan, ang pinakamalakas na taong nagbabantay sa kanila ngayon ay nasa ganap na antas lamang ng kaharian ng hiteng bundok. Hindi ito isinapuso ni Gusha. Gamit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, kaya niyang lumaban at makamit ang kalamangan laban sa halos lahat ng mga hindi pa nakarating sa yugto ng hiteng lupa at walang anumang espesyal na kakayahan. Pagkatapos umalis ni Gusha, hindi agad sinimulan ni Terrence ang pag-aaral ng alchemy. Sa halip, gumawa siya ng ilang maliliit na pagbabago sa pormasayo ng kubo sa ilalim ng gabay ng nakakatakot na nilalang. Mayroong simpleng pormasayo na humaharang sa spirit sense sa kubo, ngunit hindi ito mahalaga sa mga spirit beast masters. Nakikita nila kung ano ang nangyayari sa loob ng kubo nang walang problema. Pagkatapos ng pagbabago ni Terrence, iba na ito. Kahit ang isang Sirif Realm Master tulad ni Qinglong ay mangangailangan ng ilang paghinga upang masira ang pormasayon. Ilang paghinga lang ay sapat na para makareact si Terrence. Hindi siya katulad ni Ram Lee, na basta na lang kayang gumamit ng kahit anong disenteng pagan. Kung wala ang Shenlong Cauldron, hindi siya makakagawa ng Golden Class First Level Peel. Kailangan niyang tuluyang putulin ang posibilidad na siya ay mabantayan. Bukod sa Spirit Sense Shielding Formation, nagtayo rin si Terrence ng simpleng Stealth Formation. Maaari sana niyang gamitin ang Level 8 Stealth Formation Disc, pero itinago niya ito sa Jade Space, at hindi ito napansin ng mga Spirit Beast noon. Kung biglang lumitaw ang bagay na ito, hindi ba't kasinungalingan iyon? Simple lang ang Invisibility Formation, walang angkop na mga Formation Flag, at isa lamang itong Grade 4 na Formation. Pero ito ay isang bagay na pinagsama ng Guidong Z sa 1000 Amplification Formation, at kaya nitong bumili kay Terrence ng 2 hanggang 3 hininga ng oras. Sige, tapos na ang paghahanda. Sunod, simulan na nating saliksikin ang recipe ng tableta. Sana hindi ako mabaigo sa Shenlong Cauldron. Kinuha ni Terrence ang Shenlong Cauldron at bumulong sa sarili bago naglagay ng bagong recipe sa automatic refining system. Ang mga ubod ng mga Spirit Beast at si Beast ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga elixir, at halos magkapareho ang kanilang katangian. Tinansya ni Terrence na magiging maayos ang bagong recipe, ngunit hindi siya masyadong makatitiyak hanggat hindi niya talaga ito nasusubukan. Tutal, may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang maganda rito ay ang Shenlong Cauldron na kaka-upgrade lang ni Jingjing ay lubhang kapaki-pakinabang, ang script ay agad na nabuo pagkatapos mailagay ang bagong recipe, at nakahinga ng maluwag si Terrence. Kung hindi kayang pinuhin ng Shenlong Cauldron ang elixir gamit ang inner elixir ng isang spirit beast bilang pangunahing sangkap, magagamit na lamang niya ang lumang paraan para tulungan si Ram Lee na mabawi ang kanyang tunay na chi at pisikal na lakas at patuloy na pinuhin ang elixir. Magiging lubhang mapanganib ito para sa kanila. Mabuti na lang at hindi nangyari ang ganitong sitwasyon. Matapos gawin ang recipe, agad na sinimulan ni Terrence ang kanyang unang pagsubok. Karamihan sa mga recipe na nakuha niya sa pagkakataong ito ay nangangailangan ng Spirit Fire, lalo na iyong mga gumagamit ng core ng mga Spirit Beast. Sinakop ng Spirit Fire ang malaking bahagi ng recipe, at ang Chi Fire ay isa lamang karagdagang sangkap. Sa katunayan, hindi naman ito kakaiba. Tutal, ang elixir na gawa sa panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat ay pinangungunahan din ng apoy ng elixir ng kamalayan. Kahit ang maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon ng tunay na apoy ng elixir ng Qi. Sinunod ni Terrence ang mga tagubili ng sistema, mabilis niyang ginawa ang kanyang unang batch ng mga elixir.
Naglagay siya ng 4 na set ng mga sangkap at sa wakas ay nakakuha ng 5 elixir. Hindi naman sila espesyal ang kalidad, pero hindi rin naman masama. Lahat ng 5 ay mataas ang kalidad, at nasiyahan si Terence. Sapat na ang coaling ito ng elixir para sa susunod na 5 araw, at maaaring gamitin ni Terence ang ekstrang oras para mag-isip kung paano makakatakas. Kung maaari, gusto rin niyang malaman ang tungkol sa plano ng Central sa Timog Kontinente. Matapos gawin ang kanyang unang batch ng mga elixir, hindi na nagpatuloy si Terence. Ipinasok niya ang mga bagong recipe sa automatic refining system para magamit sa hinaharap. Hindi gaanong marami ang dala ng Azure Dragon para sa isang normal na refiner, sapat na ito para magamit sa loob ng 3 hanggang 5 buwan, ngunit para kay Terence, mauubos ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Tutal, ang ibang mga refiner ay maaari lamang gumamit ng isang set ng sangkap sa isang pagkakataon, at kahanga-hanga na kung makakagawa sila ng 1 o 2 sa isang araw. Si Terence naman, ay gumagamit ng ilang set ng sangkap sa isang pagkakataon, at nakakagawa ng ilang beses sa isang araw. Ang bilis ng pagkonsumo na ito ay 10 hanggang 20 beses na mas mabilis kaysa sa mga normal na refiner. Kung magpapatuloy siya sa pagpino ng mga tableta, magiging kakaiba kung ang Azure Dragon ay hindi maghinala sa susunod na pagdating niya at matuklasan na naubos na ang lahat ng materyales at 1 o 2 tableta na lang ang natitira. Dahil dito, nagpa siya si Terence na huwag nang ituloy ang pagpino ng mga elixir sa ngayon. Matapos ayusin ang mga recipe, magsisimula siyang mag-isip kung paano makakawala sa sitwasyong ito. Bukod doon, kailangan din niyang isipin kung dapat ba siyang makalusot dito. Nasa punto na ngayon si Terence kung saan maaari siyang makalusot anumang oras. Nang bumalik siya sa secular na mundo, ginamit niya ang bituin na itim na uling upang sanayin ang kanyang kaluluwa. Ang tagumpay na ito ay maaaring umabot sa perpektong yugto ng pagbukas ng bundok, ngunit magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Ang paglusot sa ganitong mataas na antas sa kampo ng kaaway ay parang paghingi lamang ng kamatayan. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Qinglong sa kubo sa tamang oras. Hindi niya alam kung bakit siya ganoon kainteresado sa paggawa ng elixir ni Terence. Tutal, sa listahang ibinigay niya kay Terence, karamihan sa mga elixir ay para lamang sa yugto ng pagbubukas ng bundok, at ilan lamang ang magagamit para sa yugto ng pagbuo ng lupa. Tungkol naman sa mga elixir sa yugto ng paghahati ng dagat, wala ni isa. Marahil ay naisip niya na ang kasanayan nina Terence at Ramlee sa paggawa ng elixir ay hindi sapat para makagawa ng mga elixir para sa mga spirit beast sa yugto ng paghahati ng dagat. Dahil dito, mas lalong naging kakaiba ang tingin ni Terence. Hindi siya naniniwala na may pakialam ang Azure Dragon sa kanyang mga spirit beast. Hiniling niya kay Terence na gumawa ng mga tableta para sa kanya upang sanayin ang kanyang nakababatang kapatid. Karamihan sa mga spirit beast ay umaasa sa kanilang bloodline para bumuo ng mga grupo. Hindi sila lalapit sa iyo dahil lang sa binigyan mo sila ng ilang benepisyo. 6,180. Halimbawa, kung gusto ng Azure Dragon na suhulan ang mga kamag-anak at sanga ng ibong vermilion ng mga tableta, mayroong 79% na posibilidad na siya ay tatanggihan. Tungkol naman sa natitirang posibilidad, sino ang makakasiguro na ang kabilang panig ay wala rito para maging isang especially iya? Kahit na gawin ko, maaaring hindi ka sapat na kumpiyansa na gamitin ito. Napakaabot talaga ni Elder Azure Dragon. Eksaktong 3 araw, walang dagdag, walang kulang. Bahagyang ngumiti si Terence, nanunuya ang tono. Umakto si Azure Dragon na parang hindi niya naintindihan at mahinahong tumango, karapat-dapat si Master Linford sa ganitong pagtrato. Tapos na ang 3 araw. Iniisip ko kung bibiguin ba ako ni Master Linford. Siyempre hindi ko gagawin yan. Ang galing ng pag-aalaga sa atin ni Elder Azure Dragon, paano kita bibiguin? Pagkatapos ng 3 araw na pananaliksik at pagpino, sa wakas ay nagtagumpay na rin ako sa pagpino ng isang tableta. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at kumuha ng isang tableta at inihagis ito kay Green Dragon. Ito ay isang pildores na pampagaling para sa mga eksperto sa yugto ng pagbukas ng bundok. Maaari itong gamitin para sa mga nasa ibaba ng yugto ng pagbukas ng bundok.
Para sa mga nasa itaas ng yugto ng pagbukas ng bundok, ang epekto ay bababa ng paunti-unti. Kung ang Azure Dragon ay masugitan, ang Pildores na ito ay malamang na walang silbi. Tunay ngang may talento si Master Linford. Nagawa niyang saliksikin ang recipe ng tableta sa loob ng 3 araw at matagumpay na pinino ang tableta. Mukhang marami talaga siyang nakuha mula sa mga guho. Sinalo ni Qinglong ang tableta, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang nakatingin kay Terence ng may misteryosong tingin. Elder Azure Dragon, hindi mo ako naintindihan. Matagal ko nang pinag-aaralan ang elixir recipe ng pagpapalit ng mga spirit herbs ng mga inner core ng mga sea beast, at malaki na ang aking nagagawa. Tingnan mo ang mga elixir pills na ito. Dati kong ginagamit ang mga inner core ng mga sea beast para gawin ang mga ito. Dahil sa karanasang ito, mas madali itong palitan ng mga inner core ng mga spirit beast. Bahagya ng umiti si Terence, inaasahan niya na itong mangyayari. Kumuha siya ng ilang golden pills at grade 7 recover pills mula sa storage bag na ibinigay sa kanya ng mga spirit beast. Ang lahat ng ito ay pinino niya noon gamit ang mga panloob na ubod ng mga halimaw sa dagat. Wala silang silbi sa kanya, ngunit paminsan-minsan ay naibibigay niya ang mga ito sa iba. Hindi niya inaasahan na magagamit niya ang mga ito para takutin ang mga tao ngayon. Kumurap si Azure Dragon, medyo sigurado siyang nakuha ni Terence ang pamana mula sa mga guho, ngunit tila may katuturan ang paliwanag. Kinuha niya ang tableta mula sa mga kamay ni Terence at inamoy ito, habang kinukusot ang kanyang mga mata. Naamoy nga niya ang amoy ng isang halimaw sa dagat sa mga tabletang ito, mahina ito, pero hindi niya maitago sa kanya. Base sa kulay ng mga tableta, hindi rin ito kamakailan ginawa, hindi nagsisinungaling si Terence. Tunay ngang kahanga-hanga si Master Linford. Kaya mong maghinuha ng bagong recipe ng tableta gamit ang sarili mong kakayahan at baguhin pa ito ng perpekto. Ang pagtawag sa iyo ng isang henyo ay minamaliit ka na. Sa usapin ng alchemy, tiyak na isa kang nilalang na nasa antas ng demonyo. Ibinalik ni Azure Dragon ang mga elixir kay Terence, habang taos pusong pinuri ito. Nabibighani ka, Elder Azure Dragon. Dahil kailangan kong mahulaan ang formula ng tableta at kung minsan ay gumawa ng mga pagsasaayos habang pinoproseso ang pagpipino, kakain ako ng mas maraming materyales. Kung maaari, gusto kong hilingin kay Elder Azure Dragon na magpadala ng mas maraming materyales. Bahagya ng umiti si Terence at hiningi ang mga materyales. Hindi siya sakam sa mga core, ngunit sinusubukan lamang niyang bawasan ang paghihinala ng Green Dragon. Walang problema. Master Linford, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung may kailangan ka. Narito ang ilang mga materyales na inihanda ko. Kunin mo muna ang mga ito. Kung hindi pa sapat, mag-uusap tayo ulit. Naisip ni Green Dragon na normal lang ito at binigyan si Terence ng isang storage bag. Ang buong Timog Kontinente ay nasa ilalim ng kontrol ng mga spirit beast, kaya maaari silang magkaroon ng kahit gaano karaming elixir at spiritual herbs hanggat gusto nila. Kinuha ni Terence ang storage bag ng walang pag-aalinlangan. Alam niyang wala rito ang Green Dragon ng ilang buwan, at ang mga spirit beast ang magbabantay. Hanggat wala ang Green Dragon sa lambak, mas madali para kay Terence na umalis. Kumusta ang progreso ng alchemy ni Grandmaster Lerem? Hindi nakalimutan ni Qinglong na mayroong isang henyong refiner dito. Hindi mahalaga kung nakuha nila ang heritage o hindi, basta't kaya ni Terence na gumawa ng mga spirit beast core, kaya rin ito ni Ram. Nakatayo si Ram Lee sa likuran ni Terence, hindi umiimik. Napaangat lang siya ng ulo nang banggitin siya ni Qinglong, na-refine ko na rin ang isang tableta, pero medyo kulang ang kalidad. Kailangan ko pa ng oras para pag-aralan ito. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Ramlee ang gamot na inihanda niya kanina at ibinigay ito sa Azure Dragon. Ito ang unang pagkakataon na pinino niya ito, at mababa lamang ang kalidad nito. Wala itong gaanong epekto sa mga espiritong hayop sa yugto ng pagbubukas ng bundok, kaya wala itong gaanong halaga. Gayunpaman, ang kalidad ng mga elixir na kanyang pinino kalaunan ay lalong gumanda. Sa loob ng 3 araw, napino ni Ramlee ang kabuoang 4 na elixir.
Maliban sa una, na mababa ang kalidad, ang pangalawa ay katamtaman ang kalidad, at ang pangatlo at pang-apat ay mataas ang kalidad. Mapabilis man o kalidad, mas mahusay siya kaysa sa ibang mga alchemist na may parehong antas. Tutal, isa-isa niya itong ginawa, at si Terence ay may maraming set ng mga materyales ng sabay-sabay. Napakahirap na gawin ito. Humanga si Terence nang malaman niya ito. Siyempre, nang sabihin niya kay Qinglong, kailangan lang niya itong bigyan ng tableta mula sa unang pagkakataon para makabawi sa bilang. Tulad ng inaasahan, namumukod tangi rin ang talento ni Master Lerem. Naniniwala ako na kapag naging pamilyar ka na rito, mas masasanay ka na rito. Makakaasa kayong dalawa na mananatili rito. Hindi ko talaga kayo aapihin. Isang nasiyahan ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Asher Dragon. Siyempre, hindi niya gusto ang mga low-grade medicinal pills, ngunit masaya na siya na matagumpay na napino ni Ramli ang mga ito. Gamit ang ganitong uri ng kakayahan sa alchemy, sandali na lang bago tumaas ang kalidad ng mga table tasks. Elder Asher Dragon, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin bibiguin. Ngumiti lamang si Terence, umaasang aalis ang Green Dragon sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, biglang tumakbo palabas si Dogen at sumigaw, Elder Green Dragon. May ire-report ang mababang loob na ito. Kumunat ang noo ni Terence habang malamig na nakatingin kay Dogen. Hindi maganda ang intensyon ng matandang lalaking ito. Mapait ang mukha ni Bradley habang sumusunod sa kanya. Hindi niya inaasahan na bigla na lang mahahanap ni Dogen ang Green Dragon. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Paulit-ulit niyang hinihiling kay Dogen na bantayan si Terence, ngunit hindi niya sinabi rito ang tungkol sa gitnang bahagi at sa dalawang lalaking may sombrerong kawayan, na siyang humantong sa sitwasyong ito. Anong gusto mong sabihin? Malamig na sinulyapan ng Green Dragon si Dogen, binigyan ito ng pagkakataong magsalita. Nakatatanda, pinaghihinalaan ko na nagsisinungaling sa iyo si Terence, at hindi ko na ito matiis, kaya napagpasyahan kong tumstigo laban sa kanya. Palihim na nilunok ni Dogen ang kanyang laway. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Hindi niya alam kung bakit siya nagmadaling lumabas sa isang sandali ng pagnanasa. Bakit pa niya kinailangang lumabas kung alam niyang walang magandang maidudulot ang pakikipaglaban kay Terence? Sayang naman at hindi na sila makaka-address ngayon. Kung makakampi sila sa kabutihan ng Green Dragon, magagawa nila ang anumang gusto nila sa Spirit Beast Clan. Kahit hindi nila mapatay si Terence, hindi sila dapat matakot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.